Ang oras natin ay 1:03 na po ng hapon. Nagbabalik tayo sa ating balitang talakayan. Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea para sa kanyang balita kaugnay nung isang daang magsasaka sa Barangay Subul. No, dito yan sa Gimba na nakatanggap na ng fertilizer discount vouchers para sa main crop 2024. Ang balitang yan, tinatukan ni Arya Lea. Arya Lea, pasok. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba, lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming. First batch pa lang ang nabigyan ng Mau Gimba na magsasakang naka-enroll sa RSBSA dito sa Barangay Subol. July 24, 2024 nang mamahagi ang Municipal Agriculture Office ng Gimba sa Barangay Subol kasama ng Municipal Agriculture Technician na si Ginoong Danilo Cabudol at Barangay Kagawad Amboy Valdez na siyang komite na sa agrikultura ng barangay. Nasa 130 na magsasaka pa lamang ang nasa listahan na nakatanggap ng voucher ng pataba na kanilang ipapalit sa mga merchants na nakatalaga. Nasa 4 o 5 merchants umano ang pwede nilang puntahan para sa kanilang mga pataba. Samantala, nasa 3,740 pesos ang voucher ng bawat magsasaka na may 1 hektaryang binubukid, katulad ni Ginoong Terso Valdez. Habang nasa 6,677 pesos naman ang voucher ni Ginoong Buenaventura Martinez para sa 2 hektaryang binubukid nito. Habang nasa 1,700 pesos voucher naman ang nasa listahan ng may pinakamaliit na sinasaka. Ang pamamahagi ng voucher ay kinakailangan mismo ang personal na appearance ng magsasaka. 2 Xerox valid ID naman ang kailangan dalhin sa pagkuha ng voucher. Natanong din natin si Kagawad Emiliano Amboy Valdez bakit nasa mahigit 100 lang ang nasa listahan. Ayon sa kanya, nasa second batch na ang susunod na mabibigyan ng voucher at hindi niya rin alam kung kailan pa. Habang ang mga makakakuha ngayong first batch ay makakapagpalit na ng pataba mula sa mga merchants nila nitong kasalukuyan ng katapusan ng buwang kasalukuyan. Dito sa Barangay Subol ay halos nakapagpatanim na ang mga magsasaka dito at nakapagpataba na rin ang iba at inaasahan din nila na sana makahabol ang mga pataba na manggagaling sa DA para sa kanilang pang-top dress bago mamunga ang kanilang mga palay. Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba, 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Vouchers pa lang ba ang natatanggap nila? Wala pang fertilizer na nakukuha? Wala pa po kasamang G at baka nga daw sa katapusan pa ng nitong buwang kasalukuyan. Oo. Meron akong tanong. Meron ba sa kanila na hindi tatanggap ng voucher sa mga magsasaka sa Subol? Dahil walang binhing natanggap? Mayroon lang daw kasi kasamang Army 3 na hindi nakatanggap ng binhi. So hindi siya makakatanggap ng voucher. Bakit daw hindi nakatanggap ng binhi? Kasamang Army parang walang appearance yung 3, hindi daw yata nakita. So wala sila dito sa Gimba. Wala sa Gimba? Wala sa listahan. Oo, wala sa listahan pero magsasaka siya. Hindi, pero yung isa, nandito kasi parang may problema yata sa papel niya na nilalakad. Pero nung nakaraan nakakuha naman daw. Pero ngayon hindi siya nakakuha ng binhi. 3 lang naman daw sila. Di ko kasi nakuha yung pangalan dahil hindi ibinigay sa atin ni Kagawad Amboy. So, RSBSA farmers ba sila na hindi nabigyan ng alokasyon ng binhi? O hindi pa sila kasama sa RSBSA nung panahon Hindi pa, na naka-allocate? hindi tama kasamang Army, hindi pa napaprocess yata yung papeles niya. Okay. So, meron kasing ganun nilinaw din sa akin ni Maunida yun na kung halimbawa ngayon, December, ngayon ang kanilang, let's say, yung miyembro ng RSBSA as of December,
Yun yung bibigyan ng allocation ng mga binhi. Kung pinoproseso pa lang or January ka nag-apply, kahit na Marso ipamahagi or Abril ipamahagi yung binhi, hindi talaga sila makakasama. Kasi hindi pa na-process. Oo. Pero Kasi sa hindi Kahit pa. may ID na sila, kasi mabibigyan ka ng RSBSA number dun eh. Oo. Kahit nakasama na sila, pero hindi sila sa umabot dun sa allocation, hindi talaga sila. Mm. Yun yung sabi ni Mau. Oo. Eh paano yung kasi diyan sa Subol tayo nagkaroon ng Oo, mga yung kaso na hindi Hindi tumubo tumubo. ng mga Napalitan binhi. kaya lahat yun? At hindi rin nakakuha ng kapalit, di ba, Leia? Yes. Oh, sila Meron ba kami, ay wala pa kami. sila ba ay nabigyan ng voucher kasama sa may Yes, fertilizer? nabigyan. Pero si tatay kasamang G kasi nga hindi tumubo yung binhini na kay Tines. Ngayon, hindi na pa naman napapalitan ng DA hanggang ngayon, pero hindi rin siya nakakuha ng voucher ngayong first batch. Bali sa second batch daw siya. Na-confirm ba Confirm na ba siya ng second batch? na siya ay nasa second batch? Oh, kasi Oh, yun ang sabi ni Kagawad Amboy dahil kinuha natin yung listahan, lahat ng makakakuha meron ako, pero yung tatay nila kay Terso, sila kay Pile, wala pa talaga sa first Sa first batch. hindi, ito, Oo. wala pang second batch kasi hindi pa nakakapag-generate eh. Sira yung Oo, generating platform nila. Ngayon, Kasi parang hanggat nag-down yata yung computer. kasi hindi pa siya nakakakuha ng kapalit na binhi. So kasama kaya siya. Kailangan ikumpirma niya kung kasama siya dito sa bagong dating na binhi from PhilRice na ipapamahagi probably next week. Kasi kung hindi napalitan, Kasama naman siya sa nakakuha ng binhi, kaya lang Hindi hindi lang tumubo. Ngayon, wala pa yung kapalit na binhi. Wala pa yun. Oo. Opo. pero isinoli niya yung binhi eh. Sinuli ba niya binhi o hindi na? Yes po. Sinoli niya. Sinoli niya binhi. So pag isinoli yung binhi, di essentially ngayon. hindi rin siya O, Arya Lea, kasi Nakapagtanim. ano bang binhi yung ang in-apply niya noon, yung 222? Yung triple to po, yung triple to na may date may na dumating October na 14. inbred yun, Oo, may inbred. dumating na binhi sa DA, sa MAU, na more than 2,000, ilan nga eksakto? 2,367. Oo. Para sa mga hindi naka-avail doon. Pakuha mo nga kay Tatay Phyllis kung ando siya sa listahan na ng mabibigyan kasi nga hindi tumubo yung kanyang Oo. Yun. I-follow up Opo, sige, niya. titingnan natin kay Kagawad Valdez. Oh, follow up niya yun. Pa-follow up mo kay Kagawad Valdez kasi hindi siya nabigyan ng binhi. Di ba? At Opo. kung siya rin ba ay makakasama dun sa tatanggap ng vouchers. Opo, tama. Mhm. So, nasa 130 pala yung magsasaka na tumanggap. Tama ba, Lea? 130? Ano po? 130? Ilan na tumanggap ng vouchers? 130. Oh, madami. Sa amin, 72 lang eh. 130. Anong sabi ng mga farmers? Yung sa tinanggap nilang halaga, nabawasan ba? Kung kukumpara sa dati? Sabi po, medyo nabawasan daw Nangalahati. Medyo. yung voucher kasi parang nagmura din daw yung pataba kasamang GE, sabi, ng mga bumili. Yes. 1.5 ata ang ngayon? Ang urea. Kung tama yung... Kaya yung Tanda hindi halaga talaga ng voucher. Yung halimbawa ay 2,000 per hectare ba? O 4,000 dati yata. Dati 6.5. Sa isang hektarya? 6,500. Ang isang hektarya ngayon, nasa 3,740. 3,400 lang ang Yes. Alea. 3,400. Dati magkano? 6.5 nga. Ang laki. No, ang laki nun. 6,000 to 6,500. Opo. Dayatan yun. Ay, dayatan. Pagtagulan. Ano nga ba yan? Dayatan ba yung Lagi ko Ang napapapalit laki pala yun. ng no? Ang laki ng bawas. Mahal din kasi ang Ang laki nga to. fertilizer noon. Magkano ang fertilizer noon? 2.3, 2.2 Oo. ang presyo. Pero dahil may budget na naman ng ganun
sana kung May ano yung voucher ka? yung budget no na 6,000 May voucher na kayo? plus, yun na para makabili ng at Mas least marami. 3, oo. Kaysa sa Okay. dalawa. Alam mo yung nakausap kong magsasaka dyan sa doon sa Mau, sa tanggapan ng Mau. Kasi chinika ko yung mga farmers doon dahil kasagsagan nga ng ulan. Sabi ko, kumusta yung mga palay nila? Di, sabi nila, okay pa naman, basta't hindi lang talagang magdidire-diretso at lalakas. Tas, Ang ulan. Oo. Tapos tinanong ko magkano yung natanggap nila, 3-4. Eh ma'am, hindi naman kakasya yung 3-4, 2 kaban sa 1 hektarya na abono para sa palay. Ang pinakamaliit daw nilang nagagamit sa 1 hektarya ay 6 sa ganitong panahon. 6. 6 na Tapos sa bags. 3, 4, dalawa lang ang 3-4, oo. Dalawa lang ang mahigit. mabibili. Kasi, malamang dalawa lang yon kasi syempre iba yung presyo nung ng merchant sa commercial, di ba? Meron, Oo. Oo, tama. merong markup yan. Tapos dun sa zona ni PBBM, base sa report ng ng DA ay ang ganda-ganda ng Report. nung na-implement nilang programa na nakatulong sa ganitong milyong Ang magsasaka. laki nga ng disconnect Diba? Oo. Kasi, di ba, parang Parang flood control lang. oo. Oo, yung mga talagang nakaka-experience at nakakaalam kung ano yung nangyayari. Yun ang hindi natin yun nakikita sa reports. Speaking Kanya of nga. reports, may dumaan ng taga PSA sa bahay kanina. Na, Nag-interview. Actually, paalis kami. Paalis ako. Wala nang tao. Ako na lang yung nandun. Sabi ko, balik na lang sila. Anyway. Okay. Sige. Ilan mo Maraming ng paalala? salamat, Arya Lea.